Masintabi naman po sa mga nanananghalian at dahil po sa kakulangan sa tubig, nagbabala po ang Department of Health laban sa pagkalat ng flesh-eating bacteria na posibleng umatake sa mga sugat. Importante rin daw na maayos ang paglagyan ng mga bangkay para maiwasan ang kontaminasyon ng malinis na tubig. Balita natin ni Teresa Andrada. Sa mga nasalantang bahagi ng probinsya ng Leyte, marami pa rin sa labi ng mga nasawi sa bagyong Yolanda ang hindi pa nalilibing. Marami nakatabi sa gilid ng kalsada, nakatakip ng kumot o iba pang material. Ayon sa Department of Health, walang panganib sa kalusugan kung hindi pa maililibing agad ang mga labi. Sa loob kasi ng 48 oras na mamatay na ang anumang organismo dito. Gayunpaman, importanteng maayos ang paglagyan ng mga labi para maiwasan ang kontaminasyon ng malinis na tubig sa lugar. Yung contamination ng water supply, mangyayari kung hindi mo pa nabalot yun. Kasi maglalabas yun sa dumi doon sa bituka. So aagas doon, lalo na padating yung ulan. So kaya nga hinahabol namin mailagay sa mga body bags at mailibing na. Nasa 1,000 body bags na ang naipadala ng Health Department sa mga apektadong probinsya para paglagyan ng mga labi. Bagamat sa ngayon ang higit na tinututukan ng departamento ang kapakanan ng mga residenteng nakaligtas sa bagyo. Ang isang major worry ko lagi is yung mga nasugatan, injuries na hindi nalinis. Yung mga sugat, lagi ang aking payo doon is to make sure that if there is clean water, to make sure that you clean it as much as possible, even with kung merong sabon, soap, and water. And then cover it with a clean, sana kung merong maayos na clean gauze. Nauna nang nagbabala ang Department of Health laban sa mga flesh-eating bacteria na maaaring umatake sa mga sugat na hindi malilinis ng maayos dahil sa kakulangan ng tubig. Seryoso rin daw nabanta ang tetano dahil ito ay nakamamatay. For the last 3 days, we have been putting in, even noong pagpunta namin during the 2 days ago, meron na rin kaming dala doong almost, I think, 5,000 doses of tetanus vaccine. Binomonitor rin ng Health Department ang posibilidad ng pagtaas ng bilang ng mga magkakasakit ng pneumonia, mga kaso ng dehydration dahil sa kulang ang maiinom na tubig, pananakit ng tiyan o diarrhea dahil sa panis o sirang pagkain at measles o tigdas. At dahil nalubog sa baha ang karamihan sa mga kababayan natin sa Eastern Visayas, hindi mawawala ang banta ng leptospirosis. Lumalabas kasi ang sintomas ng leptospirosis makalipas ang 2 linggo matapos malubog sa baha ang isang individual. Ilan sa sintomas ng leptospirosis ang paninilaw ng mata, mataas na lagnat at pananakit ng katawan. After a week or so, we are also worried and that's why we are also distributing antibiotics, yung doxycycline, kasi pwede magkaroon siya ng leptospirosis. Malaking tulong daw ang pagdating ng mga medical assistants mula sa iba't ibang bansa. Kabilang na dyan ang mga bansang Germany, Japan, Belgium, Australia at Israel. Ang mga foreign medical teams ay sesentro sa Tacloban, Ormoc, Palo, Gian at Bantayan Island sa Cebu. Teresa Andrada, GMA News.